Tungkol sa religion po ang gusto kong ibahaging kwento dahil bibihira lang po akong makarinig ng ganitong istorya sa inyo. Pareho ko pong gusto ang Christian at ang INC pero sobrang layo ko na po dahil dumating na ako sa punto na gusto ko na lang maging atheist. Tawagin na lang natin siyang Eva at si Eva ay lumaki sa relihiyosong pamilya at Christian ang religion na kinalakihan niya. Active silang buong pamilya sa pagsisimba at palagi din sila nagpapasalamat sa Panginoon tuwing gabi at nagbabasa din sila ng Bible. Tuloy-tuloy lang ang ganung gawain nila hanggang sa umuwi na ng Mindanao ang tatay ni Eva kasama ang kanyang kuya at inabot sila ng 5 taon sa Mindanao. Pero sa loob ng 5 taon na yon ay bigla na lang nawala ang maayos na relasyon nila ng kanyang papa para bang bigla na lang siyang nanlamig. Mahal niya naman daw ang kanyang papa at kung i-rate niya ang pagmamahal niya sa tatay niya, ito po ay 7 out of 10. Habang tumatagal ay unti-unti na rin silang hindi na naging active sa pagsisimba hanggang sa tuloy-tuloy na po silang hindi nakapagsimba na. At halos lahat ng mga gawain sa church ay hindi na nagagampanan ng maayos ni Eva sa loob ng 5 taon na yon. Maraming nalalaman at naririnig si Eva tungkol sa mga pangit at maling ginagawa ng kanyang papa kaya sobra ang kanyang kalungkutan dahil alam niyang nasasaktan ng kanyang mama. Nawala at natigil din naman ang pambababae ng tatay niya pero hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Eva kung bakit nagawa yun ng papa niya. Kaya dahil doon ay parang unti-unti nang napalayo si Eva sa ating Panginoon. Isang araw ay tumawag ang papa ni Eva sa kanyang mama at nagsabing magpapakonvert na daw siya ng Iglesia ni Cristo. Pero bago pa nagpa-convert ang kanyang papa ay wala na daw siyang maling ginawa kaya tuloy-tuloy lang ang kanyang pagpapakonvert hanggang sa tuluyan na rin siyang maging ganap na Iglesia ni Cristo. Kaya simula nun ay niyaya na sila ng kanilang papa na magpa-convert na rin pero may parte kay Eva na naguguluhan pa rin siya dahil may parte sa papa niya na tama naman ang kanyang sinasabi. At para kay Eva ay tama naman daw ang sinasabi ng mga INC pero dahil Christian ang kanyang religion na kinalakihan ay may punto kay Eva na siya ay nalilito. At para kay Eva ay magaganda at tama ang mga sinasabi ng INC dahil nasusunod talaga ang mga nakalagay sa Bible. At base sa mga sinasabi ng papa ni Eva, ang tunay na Christian daw ay ang Iglesia ni Cristo. Nakauwi na rin ng Maynila ang tatay ni Eva at bumalik lang ng Mindanao nitong nakaraang August habang sila Eva naman ay lumipat na rin ng tirahan. Nahihirapan na daw si Eva dahil hindi niya magawang pumili ng tama kung ano bang religion ang pipiliin niya kung saan maliligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya siya nalilito ay dahil parehas niyang gustong maging Christian at INC pero dahil sobrang layo niya na ay dumarating na siya sa puntong ayaw niya nang maniwala sa Diyos at maging atheist na lang siya. Mabuti na lamang at nalalabanan pa rin ito ng kanyang faith at ayaw niya naman maging bato ang kanyang puso sa paghahanap ng tamang relihiyon. Sobrang nahihirapan po akong hanapin dahil kasabay po ng paghahanap ko ay ang mga problema kong pinagdadaanan. Nanghihingi naman po ako ng signs kung tama po ba na mag-INC ako pero nalilito ako at nahihirapan dahil ang paniniwala ko po ay bilang isang Christian. Nagbabaka sakali lang po ako na maliwanagan ako at makita ko ang tunay na daan kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Alam ko nabanggit ko na to noon sa ibang video ko na magkaiba po kami ng religion ng anak ko dahil ako po ay lumaki sa Catholic at yung anak ko po ay nag-convert bilang INC. At para sa akin kahit anong religion pa yung piliin niya, susuportahan ko siya dahil para sa akin hindi naman yung religion yung sinusuportahan ko kundi yung magandang relasyon niya sa Panginoon. Kaya para sa ating letter sender, kung naguguluhan ka pa sa ngayon, wag ka muna sigurong mamili. Hintayin mo muna na maramdaman mo sa puso mo kung saan mo talaga gusto. At sa tingin ko ang makakatulong sa'yo sa desisyon mo na to ay yung parehas mo silang atenan sa pagsisimba at sa pagsamba. Dahil kung parehas mo silang pakikinggan, kusa mo nang mararamdaman kung ano talaga yung gusto ng puso mo, kung ano yung pipiliin mong religion. At ang personal kong opinion tungkol sa mga religion ay wala namang mali dahil lahat naman sila ang itinuturo lang ay yung tama at magandang relasyon mo sa Panginoon at yun ang mahalaga. Hindi ako relihiyosong tao at hindi rin ako palasimba pero may narinig akong isang halimbawa noon. Kung may kumatok sa pintuan ng bahay mo na hindi mo kakilala at hindi ka rin niya kakilala, papapasukin mo ba siya? Syempre hindi, di ba? Kaya ito yung magandang halimbawa ng magandang relasyon mo sa Panginoon, yung makilala mo siya kahit ano pang religion mo. Kasi hindi ko masyadong nai-imagine yung pagdating mo sa langit o tatanungin ka ni San Pedro, ano bang religion mo? INC o pasok ka, o ikaw, Catholic o hindi ka pwede rito. Parang wala namang ganun. Ang mahalaga ay yung kakilala mo siya at meron kang magandang relasyon sa kanya. Pero kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na makapag-convert, ang pipiliin ko ay wala dahil baka lalo ka pang malito. Dahil para sa akin ay sobrang laking bagay na nakakausap mo siya at alam mo kung sa anong paraan mo siya kakausapin. Wag mo lang siyang hihintaying sumagot dahil baka tumagos na ako sa pader nun. Kaya pag dumating ka na sa panahon na meron ka nang napili, dapat yung pipiliin mo ay yung gusto mo talaga silang pakinggan at kaya mo silang sundin.